Next move ng pamunuan ng SAF matapos na magpositibo sa drug test itong SAF Commando? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inalis na nga sa pusto itong patrolman na membro ng Special Action Force na nagpositibo sa isinagawang surprise drug test. Ayon kay SAF Director, Police Brigadier General Mark Pespes, dinala muna ang patrolman sa Personnel Holding and Accounting Unit ng SAF habang iniimbestigahan. Mahaharap din area ito sa administrative case. Noong 1 linggo kasi, Ella, nasa halos 100 SAF personnel ang isinalang sa surprise drug test at isa nga ang nagpositibo. Isinalang na rin area sa confirmatory test ang patrolman at positibo pa rin ito sa illegal na droga. Sinabi ni General Pespes na tuloy-tuloy ang gagawin nilang surprise drug test upang matiyak na... Ito. May nagpositibo sa droga sa SAF kasi nagkaroon sila ng surprise drug test. At isa nga, bagsak SAF po ito hindi po biro yung SAF. Okay? Ang sa akin, ito lang. Maganda yan. Thank you dyan sa mga surprise drug test na yan. Kasi hindi po pwede na meron tayo mga uniform men na gumagamit. Tama po yan, hindi ko po kayo kinokontra. Sana lang ito ay hindi lang pangsona. Pangalawa, sana lang ito. Kung ginagawa natin ito sa uniform men, dapat naman siguro gawin din natin ito sa matataas na posisyon. Especially doon sa mga national position. Presidente, magpa-drug test kayo. Vice President, magpa-drug test kayo. Senators, magpa-drug test kayo. Ang problema kasi natin dyan, walang batas. Kaya yan po ang lagi kong panawagan. Yan nga ang ibig panawagan ko kay DJ Bantag. Sana tumuloy siyang tumakbo bilang senador. At kung tumuloy siya, inaasahan ko na ipapalakad niya na magkaroon ng mandatory drug test sa mga national position. Ang pangit po kung tayo ay may presidenteng adik. Ang pangit po kung may vice president tayong adik. Ang pangit po kung may mga senador tayong adik. Bakit uniform men lang? Yes, tama yan, maganda yan, pero kulang yan. Mas delikado po kung tayo ay may presidenteng adik. Mas delikado kung meron tayong vice president adik. Mas delikado kung meron tayong mga senador na adik. Wala po tayong pinagbibintangan. Ha? Ulitin ko, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Ang issue ko rito, kahit nga sa aking palagay, dapat pati secretary may mandatory surprise drug test. Bago pa lang mapaupo, may mandatory drug test na. Bago pa i-appoint ng presidente. At even yung mga kakandidatong presidente, kakandidatong vice president, kakandidatong mga senador, dapat magpa-drug test yan. Hindi na po tayo nagtuturuan kung sino adik dito. Ang pinaglalaban ni Coach Oli, dapat may mandatory, dapat nga pati vlogger, sabi ko sa inyo, may mandatory drug test eh. Surprise eh. Kayo ba? Matutuwa kayo kung adik ang presidente nyo? Matutuwa ba kayo kung adik ang vice president nyo? Matutuwa ba kayo pag ang alam ninyo yung mga katiwala ng presidente ng mga secretary adik? Ng mga secretary? Type nyo? Senador nyo? Ang yayabang sa grandstanding, adik naman pala. Type nyo? Kala nyo kung sino makaimbita? Kala nyo kung sino makapanggisa dyan? Tas adik pala. Di, ulitin ko, wala tayong pinagbibintangan. Sino ang gagalaw sa inyo na magkaroon tayo ng mandatory drug test? Ang tanong na lang, sino sa inyo ang may lakas ng loob na magpa-drug test ng kusa? Kasi hindi maganda ang droga sa Pilipinas. And that is one of the main, marami ako nagustuhan sa Duterte. But the main reason, kaya gusto ko ang Duterte, dahil ayoko po talaga sa droga. At wala akong nakitang apelido na seryoso, kasing porsigido at handang magsakripisyo para masolusyonan ng droga bukod sa Duterte. Bukod sa apelyidong Duterte.
Kaya para sa akin, hindi binibiro ang droga. Huwag tayong unfair. Bakit ang uniform men may ganyan? Kayong mas matataas ang posisyon, walang ganyan. Hindi ba kayo nagtatanong? Ako nagtatanong. Takot ba kayo sa drug test? Bakit kayo takot sa drug test? Bakit walang drug test? Hindi lang to sa presidente ha. Hanggang sa senador yan. Pati si VP Sara. Walang staff ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ella? Alright, maraming salamat, Leia. Alam mo kasi medyo na-unfairan lang ako eh. Hindi ko type yung mga ganyan na bakit lagi tayo ang iinit ninyo sa ulitin ko, hindi ko sinisisi itong kanilang mga leader ng mga pulis, leader ng SASAP, leader ng sundalo, hindi po kayo. Kaya lang na-unfairan ako na yung hanay ninyo ang pilitang nililinis lang. Tama naman yun eh. Pero bakit kayo lang? Kayo nang kayo. Kasi naniniwala ako maraming matinong pulis pero meron ding tarantado. Same thing sa politiko. Meron ding matutinong politiko, meron ding tarantado. Ganon din sa vloggers. May matitinong vloggers, meron ding tarantado. Bakit hindi tayo nagagawa natin ang drug test sa uniform men sa mga politiko hindi natin gawin? Kasi lahat naman ng hanay merong tarantado. May tarantadong doktor, may tarantadong abogado, lahat meron yan. Pero sino ang mas malaki ang epekto sa sikmura at desisyon ng mga namumuno? Itong presidente, vice president, senator, secretary. Alam mo, kung sakali talagang mapaupo si VP Sara, yan talagang patuloy ko. As early as now, sinisigaw ko na yan. Sana pagalawin ni VP Sara itong mandatory drug test sa mga matataasang posisyon. As early as now, kasi alam ko sooner or later uupo yan si VP Sara as president. Kaya hindi na kayo magugulat pagka hindi ko po kukontrahin si Sara pag presidente na siya, pero talagang isisigaw ko yan. Gawa mo ng paraan nitong mandatory drug test. Total, galit naman ng Duterte sa adik eh. Gagaya namin. Yan ang solusyon dyan. Pati matataas na posisyon. Leadership by example. Paano mo huhuliin yung mga adik kung pati ikaw adik? Hindi ko sinasabi si VP Sara. Pero ibig ko sabihin, kahit anong huli na makita ng taong bayan, nahuli, nasabat ang droga rito, sinunog ang droga rito, nahuli dito, nalinis ang droga dito, pero yung nagpapatupad, ang sa tingin ng tao, adik. Anong tingin nila doon? Di ipokrito. Di ba? Ano pa ba yun? As simple as that. Kaya, itutulak ko to kay VP Sara. Sa palagay ko, hindi na yan mangyayari ngayong administrasyon. I don't think, malabo pa yan. Malabo. Napaka-imposible niyan na magkaroon ngayon ng mandatory drug test sa matataas na posisyon. Ang pag-asa natin, pag-upo na lang ng Duterte. Sila yung may capacity and may desire na solusyonan talaga ang droga.